Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon, bagong-bagong balita lang to. Ito yung pagtangkang lampasan ng Iranian cargo ships, Iranian oil tanker ito. Gustong lumampas sa blockade ng US diyan sa labas ng choke point ng Strait of Hormuz. Okay, ang sitwasyon ngayon ay ang loob ng Strait of Hormuz na talagang teritoryo ng Iran ay pinabayaan na yan ng Amerika na bahala na sila dyan. Ang mga Iranian kung anong gawin nila basta sila dito ng US ay narito lang talaga sa labas ng choke point ng Strait of Hormuz. Nasa bandang Oman ang flotilla or itong mga destroyers ng Amerika. Kaya ito, nagmatigas ang Iran, gustong ipakita na kaya nilang lampasan ang blockade ng Amerika. Ang ginawa ng Amerika ay talagang pinaputukan sila at butas yung kanilang barko. Kaya yung kanilang oil ay sinabi ng Iran, hinijack daw ng Amerika. Ibig sabihin, kinuha ng Amerika. Seized. Kinuha nga, inimbargo yung kanilang oil tanker. Dahil sa ayaw nilang sumunod sa patakaran din ng Amerika eh. Kung ang Iran ay merong patakaran, ay merong patakaran ng Amerika. Sino ba ang masusunod? Ang less powerful ba o yung greater or more powerful? Sino bang masusunod? Presidente o mayor? Ganun yun eh. Sino bang masunod? Ang gobernador ba o barangay captain? Parang ganun lang ang comparison nun eh. Kaya ito, na-hijack ng hijacker ang mga hijacker. Sabi nga ni Trump, I will block your block. Yun ang sabi ni Trump eh. Yung blockade ng Iranian ay i-blockade na naman ng US ngayon, parang dubling blockade, no? Choke point or nag-blockade doon sa loob ng Strait of Hormuz ang Iran, while sa labas naman ng Strait of Hormuz, paglabas nila sa gate ng Hormuz, ay nandiyan na ang Amerika. So hindi pa rin magagawa ng kalakal, hindi makapag-export ang Iran ng oil. So ibig sabihin, naghihirap na ngayon ang Iran sa kanilang kita. Araw-araw daw diyan ay $300 million ang kita ng Iran kapag nakapag-export sila ng kanilang langis. Okay, so meron tayong balita, kuha natin sa ating local channel. Ito yung News 5, News Everywhere, atin pakinggan. May umiiral na ceasefire pero nagpapatuloy ang girian ng Iran at Amerika sa Strait of Hormuz. Kahapon lang hinuli ng US ang isang cargo ship ng Iran na nagtangkang lampasan ang nilagay nilang harang sa naturang daanan ng mga barko. Ayon kay US President Donald Trump, kasalukuyang nasa kustudiya nila ang cargo ship. Pinaputukan daw ito ng militar ng Amerika at binutas ang engine room. So ibig sabihin, sira yung makina. Yung narinig ko, 2 putok eh. Yung pinaputok ng destroyer, kanyon yun eh. Talagang butas yun. Ano bang kaliber meron ang destroyer? Wala yatang maliit na kaliber dyan eh. Ang mga kalibre dyan ay talagang pinakamaliit ay 130mm. Yun ay napakalaking bala din yun. Kanyon pa rin yun. Kaya ayun, nakuha ng Amerika ang oil tanker ng flagship na barko ng Iran. Merong flag ng Iran. Kaya Iran yan yun. Klarong-klaro. Ngayon ay umatungal sa pag-iyak ang Iran. Sabi, hinijack daw yung kanilang barko. So, sino bang unang nang hijack sa Hormuz? Buong Hormuz, hinijack nila eh. Buong sanlibutan, buong mga umaangkat diyan ng buong customer, sabihin natin. Buong customer ng itong Gulf nation, ng Saudi, ng Qatar, ng Bahrain, Kuwait, kasama ang Iraq, buong mga bansa na yan ay hindi makapagbenta ng langis dahil hinijack ng Iran. Yun naman ang katotohanan yan. Lahat ng dumaan noon, kung gusto ay magbabayad ng $1 million sa bawat barko na dumaan, magbayad sa IRGC. Ibig sabihin, malaki ang kita ng IRGC na yan kahit nagkagyera. Kaya ang ginawa ni Trump, block the blockade, di ba? I will block your blockade. Yun ang sabi ni Trump eh. Kaya kung mandurugas itong kung idaan sa pandurugas o piracy ng Iran para sila yumaman, ay wala sila sa taktika ni Trump. Kahit na sila yung mga mandurugas,
ay yung kanilang nakuha ay kukunin ni Trump. Kaya sinabi nila ay pinapirata kami ni Trump eh. Eh sila yung namimirata ng una eh. Kaya yung kanilang kita sa pamimirata kinukuha din ni Trump. Matutulad yan sa Venezuela. Na ang Venezuela ngayon, ang langis ng Venezuela ay kontrolado ng Amerika. Napakarami pala ng langis ng Venezuela. Kaya sabi ni Trump, dito na kayo bumili sa amin. Marami kaming langis. Sa Amerika ngayon ay hindi sila naapektuhan ng krisis na ito eh. Hindi nagtaas ang mga presyo ng mga bilihin sa Amerika. Gasolina hindi nagtaas dahil marami nga silang gasolina. Independent ang Amerika. Lalo na yung naidagdag yung langis ng Venezuela. Ngayon, ito yung tingin ko dyan eh, na ang titirahin talaga ni Trump dyan ay ang Kharg Island. Kukunin ni Trump yan, kukunin ang langis. At kung ayaw ng Iran na kukunin yan, i-invade ni Trump ang Kharg Island, ay magkipag-deal sila ng 50-50, di ba? 50 nakita kay Trump sa Amerika, 50 ay mapunta sa Iran. Ganon yung tingin ko na deal ni Trump eh. Ayaw nila makipag-deal eh. Kaya sabi ni Trump, makipag-deal kayo para matapos na to. Eh, ito pala, ang taas talaga ng ano pala. Sa lahat ng mga garbuso o itong ma-pride na mga tao sa mundo, ito palang Iranian IRGC ang pinaka-pride. Ma-pride na mga tao yan. Ayaw nilang sabihin na sumuko sila eh. Inamin na nga ng kanilang parliamentary speaker, yung si Mohammed Bagher Galidaf. Nasabi ko kanina, Gaddafi. Galidaf, ang hirap, ang hirap ng mga pangalan nila, tandaan. Kasi kakaiba, di ba? Muhammad Gabir Galidaf, yun yung kanilang parliamentary spokesperson, which is, ito yung ayaw sa mga ni Trump, mga deal. Yung isa naman, yung spokesperson ng Iranian, sa Iranian government yata, yung si Abbas Araghchi. Si Abbas Araghchi ay diplomatiko yon, diplomatiko. Marunong siyang makipag-deal. Siya yung unang nagsabi na okay na, ibigay na namin yung uranium dust sa Amerika at saka papayag na kami na buksan ng kompleto ang Hormuz. Yun ang una eh. And then after 24 hours ay nabago ang desisyon na yun. Sinara ng Iran ang kanilang teritoryo na Hormuz. At ang nagsalita ngayon ay itong si Mohammed Bagher Galidaf. Ibig sabihin, dalawa pa lang ulo ngayon ng Iran, dalawa yung medyo matalino sa Iran. Yung isa si Abbas Araghchi, ito namang isa si Mohammed Bagher Galidaf. Kaya magulo sa Iran, magulo. At narinig natin kahapon mayroong mutiny. Mayroong mutiny sa Iran. Yung nag-mutiny naman doon ay yung mga supporters talaga ng IRGC na gusto nila ayaw pasukuin itong IRGC. Dahil alam nila matigas ang IRGC. Kaya yun ang nag-fuel kay Bagher Galidaf na wag nang sumuko sa balik sila sa pagipaglaban sa Amerika. Napakamaling desisyon yan. Isabi nga ni Trump, hanggang Wednesday or Thursday na lang kayo kung hindi kayo magipag-usap sa araw na ito, ngayong Martes. Itong deadline ni Trump eh. Tapos Wednesday, ito na yung final decision, ultimatum. At kung ayaw talaga ng Iran, ay wala nang magawa si Trump. Invasion of Iran na yan, 50 troops on the ground, 50,000 na Marines nandiyan na sa Iran. Kukunin nila una ang Kharg dyan dahil ang Kharg ang pera. Billion o sa tingin ko $1 trillion ang halaga ng mga langis dyan. Kaya yan ang unang i-invade ni Trump. Sa tingin ko lang yan ha. Walang nagsabi niyan, ako lang yan. And then, gagwardiyahan niya ng US Marines. And then yung kalahati ng trupa papunta doon sa mainland ng Iran at isa-isahin yung kanilang mga tunnel pagpasabog doon ng manual na pagpasabog, hindi yung galing sa bomba. Kasi ang bomba hanggang lang yan eh, hanggang entrance lang eh. Yung papasok talaga doon sa pinakaloob ng Tunnel City, yung syudad na tunnel, ay mga sundalo talaga na may dala ng mga TNT, mga pampasabog. Okay, so balikan natin ang balita ng ating local news channel, News Everywhere,
Channel 5. Maraming salamat sa video clip. Sabi ngayon ng Iran, siguradong gaganti sila sa anilay Sabi ngayon ng Iran, siguradong gaganti sila sa anilay Ano? armadong Gaganti daw? paminirata ng US military Anong sa kanilang gaganti dagat. nila? 50 caliber na machine gun? Igaganti nila sa canyon ng mga destroyers? Yan ay isang tinatawag na death wish or wish list or death wish yan eh. Kung targetin nila ng 50 caliber ang mga barko na destroyer ng Amerika, ang kakapal ng mga bakal niyan eh. Siguradong magka-UP-UP ng maliliit lang kapag tatama yung 50 caliber machine gun galing sa kanilang swarm mosquito, yung maliliit na speedboat na mayroong machine gun. Ngayon, kung gaganti yung barko, mayroong phalanx na machine gun yun eh. Yung phalanx na machine gun, ay ang bala noon ay 130 mm. Malalaki yun. Ano bang isampul natin ng 130 mm? Malaki yun sa 50 caliber eh. Ito na lang. Itong braso ko, parang ganito kahaba yun eh. Ang 130 mm at malalaki yun. Ganito ang diameter ng 130 mm. Maliliit na kanyon yan eh, 130 mm na ginawang Gatling gun na merong 5,000 rounds sa isang segundo ang lalabas. Isang segundo lang yun 5,000 rounds ang lalabas. Brrrt, brrrt. Kaya pulbos talaga. Imagine ganun kahaba na bala tatama sa mga speedboat. Ay nako, hindi iniisip eh. Wala nang Navy ang Iran ngayon kundi yung tinatawag na mosquito swarm. Yung mosquito swarm ay napakaraming speedboat yan na nakatago lamang sa mga caves na malapit sa dagat. Yun yung mga cave na hindi nakikita, submerged cave. Pero kapag hanapin na yan ng boots on the ground, yung mga cave na yan, ay siguradong papasukin yan ng mga marines. Marines pa sanay sa dagat, di ba? Okay, tapusin natin ang balita. News 5, News Everywhere. Noong Sabado binuksan na sana ng Iran ang Hormuz pero makalipas lang ang ilang oras. Noong Sabado binuksan na sana ng Iran ang Hormuz pero makalipas lang ang ilang oras ay muli nila itong isinara dahil sa patuloy na pagharang ng US sa mga barko doon. Una nang sinabi ni Ayan, Trump so, na titigil lang sila Hindi sa yan ang blockade dahilan kung magkakaroon na bakit ng ang peace deal. Iran, ang IRGC. Ang dahilan talaga dahil doon sa mutiny ng kanilang mga supporters na nagsabi na, oy, wag tayong sumurinder. Matitigas tayo astig tayo eh. Yun, kasi galit na galit yung supporters ng IRGC, which is yung mga supporters nila ay mga kamag-anak lang nila. Hindi yung buong Iranian, di ba? 80% of Iranians against yan sa Ayatollah regime eh. So, ibig sabihin yung nagprotesta na mayroong 1,000 kahapon, yun ay mga asawa ng opisyal, meron silang 7 asawa eh. So, 7 asawa, sabihin natin sa bawat asawa, mayroong 5 anak. So, sa isang opisyal lang, meron siyang supporter na nasa 20 or 30. Yun ay mga anak niya, mga apo niya, at mga asawa niya. Kung merong 30 officials ng IRGC, yung nagprotesta doon, ayun yung kanilang mga anak, apo, at mga asawa, at mga kapitbahay na kaibigan nila. Yun lang yun. Pero 80% of the whole Iranians ay kalaban talaga yan ng IRGC. Okay, so wala nga silang nagawa dahil armado ang IRGC, pagpapatayin sila, kaya takot na takot ang majority of Iranians. Kaya itong sinabi na sinara ng Iran ang Hormuz, muli, dahil nag-blockade ang Amerika, hindi, kasi nung una pa, 4 na araw na nag-blockade ang Amerika, walang ginawa ang Iran eh. Pagkatapos lang ng kahapon na mutiny, na medyo nagkagulo doon sa Iran, mga IRGC lang yun na supporters ang nagprotesta mismo against the IRGC officials. Yun yung turning point nila na ipakita nila na matigas sila. Ipakita nila sa kanilang supporters na matigas pa rin ng IRGC. At yan na yung sa katigasan nila, yan ang magdala sa kanila sa kanilang mga sariling hukay. Mabuti pa na matapos na yung mga taong yan. Galunggong naisip eh. Walang diplomasiya, hindi marunong makipag-usap. Papayag ngayon, tapos kinabukasan, hindi na naman. Palaging dalawa ang isip.
ay talagang balimbing na isip. Mahirap makipag-deal sa ganyang klaseng mga tao. Kaya si Trump punong-puno na eh. Kanina lang mayroong press conference si Trump. Sabi ni Trump, tapusin niya talaga to. Hanggang Wednesday lang. Bukas ay may meeting sila, Martes, sa Islamabad. At hanggang Wednesday lang talaga ang ultimatum ni Trump. Magastos mobilize ng 50,000 ka trupa diyan sa magastos kumakain eh. Tsaka malalaki ang mga sweldo niyan kapag nasa giyera na. Mas mataas ang sweldo ng military ng US kapag nasa hazard, nasa giyera. Kaya magastos yan, yung deployment dyan. Kaya kailangan bilisan ni Trump yan, mga kababayan. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat at lalo na sa mga supporters ko, sa aking mga subscribers noon pa man hanggang ngayon. At maraming salamat din sa bago lang na nag-subscribe ngayon, bagong bisita sa visitors channel natin. Welcome mga ka-Golden Boy. Ako'y magpapasalamat, malaking tulong yan. Hanggang sa muli, paalam, see you on our next videos.